Sumabit at nahatak kasi ng isang truck ang mga telecommunication cable at kawad ng kuryente. Ang resulta na tumbang dalawang poste at nagka-brown out sa lugar. Tulog po kami tapos bigla na lang pong may malakas na sumabog. Tapos yun, lumabas po kami. Nakita po namin na nagkakagulo na po marami ng tao. Ang bilis niya. Tapos nawalan kami ng kuryente, hinabol ko sa kanto. Hinabol ko talaga siya. Yun. Magdamag na nawalan ng kuryente at internet ang nasa 10,000 residente ng Barangay Arcong Bato sa Valenzuela City. Ito'y matapos matumba ang isang poste ng kuryente at isang poste ng telco sa lugar matapos sumabit sa kable ang dumaang container truck. Maalala po ninyo ay naging laman ng privileged speech ni Senator Idol Raffy Tulfo sa Senado ang panganib na dala ng mga spaghetti wires sa mga poste ng kuryente at telco sa kalsada. May dumulog pa nga sa programa niya sa Wanted sa radyo dahil sa aksidenteng na idulot ng nakalaylay na mga wires sa kahabaan ng EDSA. Gusto ko po ihain sa inyo ngayong araw na ito ang spaghetti. Hindi po ito yung spaghetti na ikinakain natin sa handaan o yung kantang spaghetti. Sa halip, ito pong spaghetti na ito ay matuturing kong panganib at perwisyo sa ating mga kababayan. I present to you spaghetti wires and cables. My staff went around the metro to take photos of these entangled and voluminous wires and cables, and it was very easy to find them. Alam ko, pamilyar po tayong lahat sa mga ito. Ang sakit po sa mga mata. My attention was recently called regarding these spaghetti wires when several complainants came to my program last Friday because they got into an accident due to some hanging wires along EDSA. Time check, 1:80 ng umaga at kasalukuyang tinatanggal ang mga nakahambalang posteng ito dito sa MH Del Pilar Street sa Arcong Bato sa Valenzuela City matapos umanong matumba ng dumadaan na 16-wheeler truck. Idinadaing ng ilang mga residente ng Barangay Arcong Bato sa Valenzuela City pasado alas 10 ng gabi nitong Huwebes ang kawalan ng internet at kuryente matapos sumabit at nahila ng isang truck ang mga kable kaya natumba rin ang dalawang poste sa kahabaan ng MH Del Pilar Street. Ito'y matapos sumabit at mahila ng isang truck ang mga kable, kaya natumba rin ang dalawang poste. Bandang alauna ng madaling araw tinatanggal ng mga kontraktor ang mga kable. Naiayos ang mga ito pasado alas 4 ng madaling araw at natanggal na rin ang dalawang natumbang poste. Bandang alauna ng madaling araw tinatanggal ng mga kontraktor ang mga kable. Naiayos ang mga ito pasado alas 4 ng madaling araw at natanggal na rin ang dalawang natumbang poste. Sabi ng mga residente, perwisyo sa kanila ang nangyari na anilay may pumutok pa bago sila mawalan ng kuryente. Nag-aalala si Heidi Amurao dahil apektado ang kanyang kabuhayan at paghahanda ng kanyang mga anak sa pagpasok ng paaralan. Sabi ni Amurao at iba pang residente, madalas ang ganitong insidente sa kanilang daan simula ng pataasan ito noong isang taon. Pangatlo na umano ang ganitong insidente simula Disyembre. Dagdag niya, mabilis umano ang takbo ng truck. Hindi pa tukoy ng mga otoridad kung ilang bahay ang nawalan ng kuryente at internet at kung anong oras ito maibabalik. May ibang bahay na mayroon ng kuryente. Patuloy naman ang pagpapapalit ng mga bagong poste. Kasalukuyang nasa traffic sector ng Valenzuela Police Station ang driver habang iniimbestigahan ang insidente. Sabi ng mga residente, perwisyo sa kanila ang nangyari. Nag-aalala si Heidi Amurao dahil apektado ang kanyang kabuhayan at paghahanda ng kanyang mga anak sa pagpasok sa paaralan. Yung mga baboy ko, mga paninda kong barbecue. Katulad niyan, walang kuryente. Yung ref, diba? Masisira paninda ko, ani Amurao. Breastfeeding ako sa bunso ko so pinatulog ko na lang sa kabilang bahay, dagdag niya. Sabi ni Amurao at iba pang residente, madalas ang ganitong insidente sa kanilang daan simula ng pataasan ito noong isang taon. Pangatlo na umano ang ganitong insidente simula Disyembre. Kasalukuyang nasa traffic sector ng Valenzuela Police Station ang driver habang iniimbestigahan ang insidente. Binalot ng dilim ang bahaging ito ng MH Del Pilar Street sa Barangay Arcong Bato, Valenzuela, pasado alas 10 kagabi. Sumabit at nahatak kasi ng isang truck ang mga telecommunication cable at kawad ng kuryente. Ang resulta na tumbang dalawang poste at nagka-brown out sa lugar. Tulog po kami tapos bigla na lang pong may malakas na sumabog. Tapos yun, lumabas po kami. Nakita po namin na nagkakagulo na po marami ng tao. Ang bilis niya. Tapos nawalan kami ng kuryente, hinabol ko sa kanto. Hinabol ko talaga siya. Yun. Pag
Nakatigil naman na sila, yung pala, nasabitan niya na yung mga poste. Malaking abala sa mga residente. May mga trabaho yung mga tao, tulad ng anak ko may trabaho. Puyat, wala yung wifi. Ang 3 anak naman ni Heidi nakitulog sa kanilang kaanak. Apektado ng kawalan ng kuryente maging ang negosyo nila. Yung mga paninda kong barbecue, katulad niyan, walang kuryente. Eh yung ref, di ba? Masisira yung mga paninda ko. Sabi ng mga residente, 3 beses na simula Disyembre na may truck na sumasabit at nakakahatak sa mga kawat. Buong magdamag na nagtrabaho ang mga taga Meralco. May mga tauhan din ng telcos. Dahil nakahambalang ang truck sa gitna ng kalsada at marami nakalaylay na kawat, hindi mo na ito pinadaanan sa mga motorista. Inaalam pa kung ilang bahay ang naapektuhan. Dinala sa Valenzuela City Police Station ng truck driver para maimbestigahan. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag.